Bago pa man siya sumuko, hiniling ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. At live mula sa Quezon City, una sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng kampo ng senador para hilingin na ibasura ito mga kaso? Bok sa inihaing urgent omnibus motion out katelam ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, iginilit nilang may pagkukulang sa legal na basihan at proseso sa pagkakasampa ng mga kaso laban sa kanya. Kulang o questionable raw ang basihan ng paratang. Gusto ng kampo niyang suriin muna kung makatotohanan ba ang mga ito. Ang mabagat din nilang hinihingi ay i-dismiss ang kaso with prejudice. Ibig sabihin, gusto nilang permanenteng ibasura ang mga kaso at hindi na pwedeng ihain ulit. Kung hindi raw sila pagbibigyan dito, may second option na hinihingi ang kampo ni Senator Jinggoy. Yan ay ang pansamantalang pagtigil sa pag-usad ng kaso tulad ng pagdinig. Pinababalik din nila sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o ibalik sa preliminary investigation. Pero Jiggy, bigo silang pigilan yung paglalabas ng warrant of arrest kahit kasama ito sa nauna nilang inihain na motion. Ipinaaresto na kasi ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy para nga sa kasong plunder na non-bailable. Nauna naman nang nagpiyansa noong Biyernes ang senador para naman yan sa kasong graft sa 2nd Division. Bok, May desisyon na ba yung Sandigan Bayan dun sa bagong mosyon ni Jinggoy? Sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na desisyon ang Sandigan Bayan na 5th at 2nd Division regarding dito sa omnibus motion na ito. Pero hinimok ng senador ang korte na tignan ang mga motion na inihain nila. Gate ni Estrada, nitong Biyernes lang daw sila nakatanggap ng kopya ng resolusyon ng ombudsman kaugnay nitong kasong plunder. Dapat daw mabigyan siya ng pagkakataon na gamitin ang legal na remedyo bago aksyonan ng Sandigan Bayan ang kanyang kaso. Paglilinaw pa ng senador, hindi siya umiiwas sa pananagutan. Tumitindig lang daw siya sa kanyang karapatan sa due process. Bok. Okay, Bok, walang bail itong plunder case niya. So saan ngayon ikukulong si Senator Jinggoy? Bok, si Quezon City Payatas Jail ikukulong si Senator Jinggoy Estrada. Doon din nakapiit yung ibang sangkot sa flood control scandal tulad nga ni dating Senador Bong Revilla. Bukod kay Senator Jinggoy ay pinaa-aresto rin ng Sandigan Bayan 5th Division sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWH NCR. Wala pa tayong impormasyon dun sa mga ibang akusado, Bok, no? Pero si Secretary Bonoan ay nauna na nga rin siyang sumurrender sa CIDG at kanina lamang ay nagpunta rin dito sa Sandigan Bayan yung isang co-accused na Assistant District Engineer na si Daniel Cesar Cortuna. Bok? Okay, Bok. Ano naman yung reaksyon ng palasyo doon sa pagsuko ni Senator Jinggoy? Bok, maganda raw yung ginawa ni Senator Jinggoy na sumuko na lang. Muli niyang itinangging pamumulitika ang nangyayaring pagsasampa ng kaso laban sa mga senador sa mayorya. Noong nakaraang taon pa raw lumabas ang pangalan ni Senator Jinggoy sa mga investigasyon. Dumaan daw ito sa tamang proseso at investigasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.